Hello everyone! Magluto po tayo ngayon ng simpleng recipe ng arroz Valenciana. So ganito lamang po ang aking ginawa. Nung gabi pa lamang po ay binabad ko na yung glutinous rice at regular rice. Then kinabukasan nagluto na ako ng itlog. Inilaga ko na rin yung chicken at pagkaluto naman ay akin na itong hinimay. Ang sabaw ay sinantabi ko muna. Ngayon naman umpisahan na natin ang pagluluto naman ng ibang ingredients. So naglagay ako ng mantika sa kawali at niluto naman yung hipon na ating gagamitin. Mga 2 minuto lamang po okay na itong ating hipon. At kapag luto na ay isalin na muna po natin sa isang lagayan at ilagay muna natin sa isang tabi. Ang isinunod ko naman po dito ay yung pagluluto ng chicken liver. Kung mahilig po kayo dito sa chicken liver, pwede nyo itong dagdagan. Ayan, at lulutuin lamang natin hanggang sa mawala na yung kanyang dugo-dugo sa loob. So ayan, haluin lamang po natin hanggang sa maluto ng saktong luto na inyong gusto. And then, pagkatapos lutuin, again, hanguin muna natin at isang tabi rin muna. Nung matapos ko pong lutuin yung chicken liver ay nagpalit muna ako dito ng cooking oil para maiwasan naman yung pagkasunog dahil gigisahin natin dito yung iba pang mga ingredients. Pero niluto ko muna dito yung chorizo de belbao or yung Chinese sausage. So yan, papupulahin lamang po natin ng kaunti. Kapag okay naman na po ay isunod na natin dito yung bawang. Haluin lamang po natin ito hanggang sa maging golden brown. Ngayon naman ay isunod po natin ang sibuyas. Gisahin lamang po natin ito hanggang sa ito ay lumambot. Kapag okay na, isunod naman po natin yung ating hinimay na chicken. Atin lamang po itong gisahin at ngayon naman ay atin ang isunod yung ibinabad natin na bigas. So again, yung bigas po natin ay 1½ cup na malagkit at 1½ cup naman ng regular rice. So ayan, ilagay lamang po natin yan dito at napakadali lamang po nitong lutuin kapag ang bigas natin ay nababad na. Yung mga natirang sabaw, tanggalin po natin and then saka natin ibuhos na dito sa ating kawali. Ngayon naman ay naglagay na rin po ako ng 1 kutsara ng turmeric. Tapos sinamahan ko rin ng 1 kutsara rin na paprika. Ayan, kung mas mahilig po kayo sa turmeric na medyo strong yung lasa na gusto nyo, pwede nyo dagdagan. At sinamahan ko na rin ng chicken powder. Kung wala pong chicken powder, pwede naman kayong gumamit dito ng chicken cubes. At haluin muna po natin para sumama naman yung ating mga spices dito sa ating bigas. Maganda po na 2 sandok yung gamitin kapag nagluluto. So, depende kung ano yung nakasanayan. At ngayon naman, syempre, yung sikreto na pampalasa ay eto lang yun. Pineapple. So, yung isang lata po ng pineapple tidbits, isinama ko na muna dito yung sabaw. Sinala ko muna. And then, isang tabi lang muna po natin itong pinakalaman dahil gagamitin po natin yan mamaya. At yung pinakasabaw naman na ating gagamitin ay yung chicken broth. So, bali 2 cups po ng chicken broth ang aking ginamit dito. Tapos, halos 1 cup ng ating pineapple juice. Ngayon, kung inaakala nyo na medyo kulang pa, pwede naman po tayong magdagdag ng tubig. Ang pagluluto nito ay para lamang din pong sinaing. Itansya nyo lamang yung tubig na inyong kailangan. Siyempre, huwag nyo po masyadong kakaramihan dahil hindi po maganda na masyadong malata or masyadong malambot itong ating Valenciana. Nagdagdag pa rin po ako ng tubig dahil pagka ganito mukhang kulang pa po siya, kaya hindi rin naman maganda na maghihilaw yung ating niluluto or yung ating Valenciana. At timplahan na rin po natin ng asin. Ang dami naman ng asin ay depende sa inyong panlasa. So ayan ang mahalo ko po. Sa tingin ko parang kulang pa naman yung tubig niya kaya nagdagdag pa ulit ako. Again, titingnan nyo pong mabuti yung paglalagay nyo ng tubig. Alam nyo naman po yung kung luto na or hindi. Kung sa tansya nyo hindi siya kayang lutuin ng tubig na inilagay nyo, pwede po kayong magdagdag. At mag-ready na rin po kayo ng hot water kung sakali na medyo hilaw yung ating Valenciana or matigas-tigas pa.
madali na lamang pong dagdagan kung may hot water para mas mabilis din pong maluto at mas maganda yung pagkakaluto niya. Ngayon naman po, takpan natin at ilagay natin sa medium low heat yung apoy. Make sure lamang po na lapat yung takip para ito ay maluto ng maayos. 20 minutes ko po itong niluto sa medium low heat at after 20 minutes, ito naman po siya. Saktong-sakto naman yung kanyang pagkakaluto. So, ayan. Sa 3.5 cup po, bali, gumamit ako ng 2 cups na chicken broth and then halos 1 cup na pineapple juice at halos 1 cup pa rin po yung nalagay ko na tubig. Again, depende po yan sa bigas na inyong gagamitin at ngayon naman isama ko na yung ibang ingredients pa. Inilagay ko na itong hiniwa-hiwa kong sili na red or bell pepper at ito po ay 1 piraso na medyo malaki. Masarap kasi ito na maraming bell pepper para ma-juicy at itong niluto natin na atay kanina. Tapos naglagay na rin po ako ng green peas. 1 cup naman yung aking ginamit dito. At syempre, meron din tayong pasas. Kung mahilig kayo sa pasas, pwede nyo gawing 1 cup. Pwede rin naman na kalahating cup lamang. Ang timpla po nito ay depende sa inyong panlasa. So, ayan, haluin lamang po natin. Ilagay na rin po natin yung pineapple tidbits. At isama na rin po natin yung hipon para lalong mas malasa. Pinagsama-sama ko na po lahat dito para maka-add pa ng extra flavor. So, ayan, pagkatapos naman nating haluin, ang gagawin ko dito ay aking paulit tatakpan ng another 5 minutes para main-in siyang mabuti. Actually, luto naman na po siya pero para mas maganda, inin ay atin muna ulit lutuin ng at least 5 minutes. Saka yung green peas po, medyo matigas pa siya ng konti para tuluyan ng lumambot. And then, yung lasa po nung ating bell pepper ay sumama rin dito sa ating kanin. So, ayan, takpan po natin and then another 5 minutes. Ang apoy naman po dito ay yung mahinang-mahina lang na talagang pang-inin. At ngayon naman ay atin na po itong tikman. So, ayan, saktong-sakto po yung lasa. Lagyan na natin ng toppings nung itlog na nilaga natin kanina. Pwede rin kayong mag-add dito ng green onion. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Mega love shoutout po sa inyo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lamang po kayo dito sa baba. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!